Inaprobahan ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang House Bill number 10312 na naglalayong gawing mas malawak ang paggamit ng kawayan o bamboo bilang sustainable at climate resilient na materyales sa paggawa. Sa ilalim ng panukala, bubuo ng pambansang pamantayan para sa disenyo, engineering, certification at paggamit ng bamboo sa mga pampubliko at pribadong proyekto, kabilang ang Bamboo Architectural Code at Bamboo Structural Code. Ayon kay Antipolo City Representative Philip Conrad Acop, bukod sa ambag ng bamboo sa climate change mitigation, maaari rin itong lumikha ng mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka at komunidad sa kanayunan. Inatasan din ng pamahalaan na suportahan ang bamboo cultivation, research and development skills training at paggamit nito sa architecture at engineering, habang itinatakda ng panukala na unti-unting dagdagan ang bamboo content sa wood-based requirements ng public infrastructure projects depende sa supply availability. Sa ibang balita, DOH Secretary Jose Brix Pujalte Jr. inihayag na ang pagsusuri ng proposed 3 billion peso procurements ng tuberculosis commodities ay kailangan upang maprotektahan ang mga pasyente, gayon din ang pondo na ilalaan para rito. Ayon sa kanya, kailangan ng masusing pagsisiyasat para mabebenefika ang kalidad, bilang at ligtas ang gamot. Pati na rin ang pagtalima nito sa government rules upang maiwasan ang irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan. Ang pahayag na ito ni Pujalte ay matapos makatanggap ang Office of the Ombudsman ng 18-page complaint kung saan inakusahan si Pujalte ng improper suspension of procurement ng anti-tuberculosis commodities at delay sa bidding process upang mapaboran ang unnamed supplier. Ayon kay Pujalte, wala pa siyang 30 days sa posisyon, pero gusto na agad mapabilis ang pag-aproba ng 3 billion na peso na TB procurement ng walang pagsusuri. Dagdag pa niya, ito ay 3 billion peso ng taong bayan na hindi basta-basta. At aniya, dapat ay matuto na sa nangyari noong formally at buhay ng tao ang nakataya rito. Samantala, sinabi naman ni Yusek Claire Castro na kung ito ay nasa Office of the Ombudsman na ang jurisdiction nito, kung kinakailangan ay naging preventive suspension. So nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo. Bilang tugon naman sa kamakailang pagdami ng insidente ng karahasan sa paaralan, magpapatupad ang Department of Education o DepEd ng Big Brother System. Layo ng nasabing sistema na maggabayan, suportahan at mabantayan ang mga kapakanan ng estudyante. Kabilang dito ang target ng DepEd na pag-hire ng mas maraming security guards, lalo na sa mga malalaking pampublikong paaralan na may nasa 1,000 hanggang 1,500 mag-aaral. Target din ang pagbuo ng manual para sa mga guro upang matulungan ang mga ito na matukoy ang early warning signs at risk factor na may kaugnayan sa bullying at karahasan sa paaralan. Pinalalakas din ng DepEd ang security measures sa mga eskwelahan, kung saan pinaiiral ang paggamit ng mga metal detector upang mapigilan ang pagdadala ng mga estudyante ng matatalim na arma sa loob ng school campus. Gayon din ang pagpapatupad ng active school shooter drill bilang bahagi ng regular school activity. Ayon pa kay Secretary Sonny Angara, bukod sa learning crisis, panibagong krisis din ang dulot ng mga karahasan sa paaralan para sa DepEd. Samantala, sinimula ng House Committee on Civil Service and Professional Regulation ang talakayan sa professionalization at regulasyon ng practice of microbiology sa ating bansa. Kabilang sa panukalang substitute bill ang paglikha ng Professional Regulatory Board of Microbiology at pagtatakda ng pamantayan para sa propesyon na ayon sa mga mababatas ay mahalaga sa public health, food safety, environmental protection at scientific innovation. Ayon pa kay Laguna Representative Ramil Hernandez, nananatiling gray area ang microbiology dahil wala pang legally recognized signatory authority para sa mga practitioner. Habang sinabi ng Department of Agriculture na makakatulong ang professionalization sa pagbuo ng pool ng scientific expert para sa risk profiling,
risk assessment at standards development. Samantala, nagpahayag ng reservations ang Professional Regulation Commission dahil sa posibleng overlap sa functions at authority ng iba pang professional regulatory boards, habang hinihiling naman ng Philippine Association of Medical Technologies na linawin ang scope of practice at signatory authority ng registered microbiologists. Ipagpapatuloy ng komite ang pagrebisa ng substitute bill matapos matanggap ang position papers at rekomendasyon ng mga concerned agencies at stakeholders. At inaasahan din ang sekretariat na maghanda ng panukalang nagko-consolidate sa iba pang mga bill hinggil sa automatic promotion ng government officials at employees sa kanilang pagreretiro. Sa ibang balita, sa naging paglagda ng Memorandum of Understanding, nagkaisa ang JCC, IPI at ARTA upang isulong ang mga reforma at mabawasan ng red tape na inaasahang mas magpapatibay sa economic partnership ng Pilipinas at Japan. Para sa naging kaganapan, narito ang ulat ni Zenny Darama. Formal nang nilagdaan ng Japanese Chamber of Commerce and Industry of the Philippines Incorporated o JCC-IPI at Anti-Red Tape Authority o ARTA nitong Miyerkules ang Memorandum of Understanding upang palakasin ang reforma sa regulasyon, pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyo ng gobyerno at pagsulong ng business-friendly environment para sa mga negosyo sa bansa. Kabilang sa mga lumagda sa kasunduan sina JCC-IPI President Shimoda Shigeru, ARTA Director General Ernesto Perez, kasama sina Japanese Ambassador to the Philippines Endo Kazuya, JCC-IPI Vice President Nomura Kazuhiro at mga opisyal ng ARTA na sina Undersecretary Huabili Racho at Undersecretary Lea Grace Salcedo. Suportado ng JCC-IPI ang misyon ng ARTA na higit pang pagbutihin ang serbisyo ng gobyerno alinsunod sa Republic Act No. 11032 o the Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Binigyang diin din sa kasunduan ang pagbawas sa red tape o mga komplikadong patakaran at proseso na nagdudulot ng pasanin at pagkaantala sa mamamayan. This partnership reflects our shared commitment to fostering a more efficient, transparent, and business-friendly environment in the Philippines. The Japanese business community has long regarded the Philippines as a valued investment destination, and we believe that reducing unnecessary administrative burdens and improving the ease of doing business are essential to attracting bigger investments, creating more jobs, and promoting sustainable economic growth. Through this MOU, JCC-IPI is honored to support ARTA's mission by serving as an ARTA champion in raising awareness among our members, providing feedback on regulatory concerns, and helping identify opportunities to further improve government services. We view this collaboration as the beginning of a stronger partnership between the public and private sectors. By working together, we can build an environment that is more responsive and more competitive, benefiting not only Japanese companies but the entire Philippine business community. Sa pamamagitan ng nilagdaang kasunduan, inaasahang mas mapapadali ang pagnenegosyo sa bansa na maghihikayat ng mas malaking pamumuhunan, lilikha ng mas maraming trabaho at oportunidad at pagsulong ng mas matibay na economic partnership sa Pilipinas at Japan. Our collaboration between the Philippines and Japan extends beyond trade and investment. Our relationship is anchored more on mutual friendship, mutual trust, and shared aspiration for prosperity. Today's event marks another milestone in our partnership. Today's event again highlights the importance of promoting the Philippines as one that is ready for
investments. One that provides for that business enabling environment that welcomes investors into the country. It is a pleasure and honor to join you today as a witness to the signing of this Memorandum of Understanding between ARTA and JCCIPI. Let me now extend my sincere congratulations to both organizations on this important milestone. This partnership reflects a shared commitment to advancing good governance, improving the ease of doing business, and fostering a more competitive and investment-friendly environment in the Philippines. The designation of JCCIPI as an ARTA champion demonstrates the value of bringing together the government and the private sector in pursuit of a common goal, creating an environment where businesses can operate efficiently, innovation can flourish, and economic opportunities can grow. ARTA plays a critical role in promoting efficient government service delivery and reducing unnecessary regulatory burdens in the Philippines. Its efforts contribute to building public trust, encouraging investment, and ensuring that government services respond effectively to the needs of citizens and both local and foreign businesses alike. This year, we commemorate the 70th anniversary of our friendship. In this milestone year, the signing of this MOU is a fitting step forward, signaling our resolve to further deepen cooperation and deliver tangible benefits to our people and our businesses. As we celebrate this milestone, let us reaffirm our shared commitment to fostering an environment where efficiency and cooperation can thrive. Sa kasalukuyan, nananatili ang Japan bilang isa sa mga pinakamalaking source ng Pilipinas ng foreign direct investment, trade at development cooperation. Zenny Derama, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa iba pang balita, tinatayang 700 million peso na halaga ng sapatos ang pinaghihinalaang peke at nasamsam ito sa isang warehouse sa Cavite. Tunghayan ang ulat para sa balitang ito. Natuklasan ng Bureau of Customs o BOC kasama ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Philippine Coast Guard ang tinatayang 700 million peso na halaga ng mga imported footwear na pinaghihinalaang peke sa isang warehouse sa Imus, Cavite. Isinagawa ang operasyon matapos magbigay ng intelligence information ang mga otoridad hinggil sa mga imported goods na pinaghihinalaang lumabag sa customs at intellectual property laws. Kalaunan, naglabas at nagpatupad ang BOC ng letter of authority at nagdeploy ng composite enforcement team para sa pag-inspeksyon ng naturang warehouse. Doon natagpuan ang mga sapatos na may mga trademark ng mga sikat at luxury brands na tinatayang nagkakahalaga ng kabuang 700 million pesos batay sa initial inventory at valuation. Ayon pa sa BOC, sinusuportahan ng operasyon na labanan ang smuggling at itaguyod ang fair trade sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.